Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Mga kapatid, muli natin. Diyos, at sa inyong mga kapatid, na lubha kami kasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama po sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumupukpok, upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ng mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng ito ay binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang kirang ay bakahin nila. Pagsikapan natin tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating ibubo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang puon ng iyo'y sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, "Sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inuluklok ang haring marangal." Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon, "Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo." Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila.
Alleluia, Alleluia, kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo bumisan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo na pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. At ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang galing at kung saan naparoroon. Ngayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Madalas po ang mga Pariseo, makikita natin at mapapakinggan natin, ay tinutuligsan ng Panginoon sa banal na kasulatan. Halimbawa, yung isang Pariseo at isang publikano, ang sila'y sabay na pumasok sa templo, itinataas ng Pariseo yung kanyang sarili. Sinasabi niya, hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga nakakalunya, mga mandaraya, mga makasalanan. O kaya naman sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, sinasabi na yung mga Pariseo, sila ay gusto lagi yung mga luklukang pandangal, yung seat of honor. Gusto rin lagi nila sila yung pagpupugayan, pararangalan, igagalang. Subalit sabi ng Panginoon, huwag silang tularan sapagkat they preach but they do not practice. So nakangaral sila pero hindi isinasabuhay. So sa ganong larawan, pinapakita na si Jesus ay talagang critical sa mga Pariseo. Subalit ngayon, napakinggan natin na may isang Pariseo, si Nicodemo, pinulo ng mga Hudyo, lumapit kay Jesus. So positibo yung paglalarawan. At kung titingnan natin ang taong ito, si Nicodemo, siya po ay isang sasabing mayaman. Dahil nung ang Panginoong Jesus, nung kunin ni Jose na taga Arimatea, yung bangkay, sinasabi na sa pinagdalhan, itong si Nicodemo, nagdala ng mamahaling pabango. Hindi po ba yung nakakapagdala ng mga pabango, lalo't mamahalin ay mayaman, lalo sa kasalukuyang panahon. At masasabi rin po na marunong ang taong ito, sapagkat yung mga Pariseo at Eskriba, dalubhasa sila sa batas ni Moises, lalo na po yung tinatawag na Torah. Yung 5 unang aklat sa Lumang Tipan, talagang natutunan nila ng lubos at malalim yung kanilang pagkaunawa. Yung aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. So sa kanila, master nila itong mga aklat na ito sa Lumang Tipan. So marunong itong si Nicodemo. At ganoon din siya po yung member ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin, ito yung panahon ni Jesus, merong
70 membro. Sila yung lumilitis kung mayroong mga kriminal na dapat bigyan ng parusa o kung ano may dapat na ihatol sa kanila. At membro din po itong si Nicodemo. At sila din yung tumitingin doon sa mga nangangaral na propeta kung ito ay totoo o huwad, yung mga bulang propeta. Sakop din nila ito. Chinecheck. Kaya ang Panginoon bilang propeta, bisan kanilang tinutuligsa sa pangaral ang Panginoong Jesus. Dahil isa po yun sa kanilang gawain. Suriin sino ba yung nangaral dito sa ating lugar, sino yung mga propeta. At sa kabila nito, ng kanyang pagiging marunong, may impluwensya, siya naman ay may kababaang loob, lumapit kay Jesus. So sa akin pong pagninilay, ano man yung ating naabot na taas ng edukasyon, ng pag-aaral, ano man yung ating mga natamo na kayamanan, mga material na bagay, ano man yung ating mga social status o yung mga katatayuan sa lipunan, sana hindi tayo doon nananatili. Manatili pa rin tayo na lumalapit kay Jesus. Baka maging independent tayo sa buhay natin na okay naman, kaya ko na lahat, nasa akin ang lahat. Pero ano po ang tinuturo ng banal na kasulatan? Kung iwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So, nandun po sana yung ating pagsandig lagi sa Panginoon. Ano man yung ating naabot na mataas na antas ng karunungan o kayamanan. Ikalawa, sinabi rin po dito na gabi lumapit si Nicodemo kay Jesus. So, bakit po kaya gabi? Pwede namang araw. Sabi po ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan, gabi sapagkat bilang isang Pariseo, ayaw niya na siya ay tuligsain ng kapwa Pariseo. Dahil iba nga yung aral ng mga Pariseo, tapos siya naman makikipagkaibigan kay Jesus. So makakakinig siya ng maraming mga salita, mga pagtuligsa sa ibang tao, sa kapwa niya Pariseo. So, maingat gabi niya ginawa yung paglapit sa ating Panginoon. At sinasabi rin po na gabi sapagkat sa gabi madalas ay wala nang masyadong gawain yung mga rabbis, yung mga guro. So kung hindi na sila abala sa gabi, doon magandang mag-aral ng batas. Tahimik na ang lahat. Wala nang mga iba pang mga concerns. Kaya doon po lumapit ng mga sandaling iyon itong si Nicodemo sa ating Panginoong Jesus. Tinatanong ko rin po yung mga seminarista, minsan, saan ba mas magandang magdasal? Anong mga oras o panahon? Minsan sabi po nung iba sa gabi, dahil tapos na po yung mga paglalaro, tapos na po yung mga laborandum, yung academics, pag-aaral, mas nakaka-focus na po sa buhay espiritual. Yun po yung pakiramdam ng ilan sa mga nagpapari. Marami sa inyo pong nagtatrabaho sa abroad o dito sa Pilipinas o kung tayo may nasa bahay. So makakapili po tayo ng oras sa pagdarasal. Ito ba ay gabi? Ito ba ay umaga, tanghali, hapon o madaling araw? So gawin po natin ito. So ang mahalaga, sinusunod natin yung sinasabi ni St. Paul to pray without ceasing, manalangin walang hubay. Araw-araw tayo po ay magdadasal. Ito man ay araw o gabi. Nandun dapat yung ating buhay panalangin. Kaya makakapili po tayo kung saan tayo mas malalim yung ugnayan sa Diyos. Kung ito ba'y araw o gabi sa ating buhay, at yun po yung ating gawin. Ikatlo, sinabi rin po dito na malibang ipanganak na muli ang tao, hindi sa paghaharian ng Diyos. So, nagtatanong si Nicodemo, paano pong ipapanganak yung matanda na? Hindi na ipapasok muli sa tiyan ng kanyang nanay. Ang kanyang pick up, ang pagkaunawa niya, ito yung physical na panganak. Pero ang tinutukoy naman ng Panginoon ay yung panganak sa tubig at
Espiritu. Walang iba po na tinatanggap natin ito sa sakramento ng binyag. At sa binyag, muli tayong nagiging mga bagong nilalang ng Diyos. Sabi sa ating pag-aaral, yung mga epekto ng binyag, so nagiging po tayong mga anak ng Diyos. Nagiging tayong pasapi ng simbahan, kapatid ni Kristo. Tayo din po ay binibigyan ng grasyang nagpapabanal. Ganon din ang mga gifts o mga kaloob ng Espiritu Santo. Pinapatawad yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng binyag. So marami palang epekto yung muling panganak sa tubig at Espiritu. At ito po hinahamon sa atin ngayong muling pagkabuhay noong unang linggo ng pagkabuhay. Atin pong pinahayag yung ating pagsampalataya, pananampalataya, muling pagsariwa ng binyag. So, maganda pong yun marahil yung ating sagot. So, paano magkakaroon ng mapapabilang sa paano ako paghaharian ng Diyos? Yun yung parang tanong ni Nicodemo. Marahil yun po lagi yung ating huwag iwawagli sa ating isipan na itatakwil natin ano man yung kasamaan sa ating sarili at sa ating kapaligiran. Itatakwil natin yung mga pang-aakit ng tukso. Itatakwil natin yung mga impluensya ni Satanas. At anong gagawin? Di sasampalataya doon sa Ama na lumikha ang lahat. Sasampalataya doon sa Anak na ating kapatid, ang Panginoon Kristo, ating manunubos. At ganoon din, sasandig tayo sa Espiritu Santo na siya pong nagpapabanal sa atin. So, sa ganitong pagkakataon, matutupad natin ang sinasabi ng Panginoon, dito tayo paghaharian ng Diyos. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga likas na libutan sa iyong magandang loob na ito ay may alay mula sa lupa at bunga ng paggawa ang tinapay nito para maging pagkain bibigay ay buhay. Puri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga likas na libutan sa iyong magandang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng paggawa ang alak na ito para maging inumin ibibigay ng Espiritu. Puri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Salamat sa pagkakasan ng sinubusan. Mula kayo mga kapatid upang ating paghahanay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Pagkakinawa ng Panginoon itong paglain sa mga kapatid sa kapatid na karangalan sa ating kapansabahan sa buong sambayanan niya ang karangalan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayan ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papabungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ilas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang mamungtupan na tumubos sa aming lahat. Sa paghahay ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mo mahal. Nabuksan ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasamahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel, may siawit ng papuri sa iyo, na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong padakilaan.
Banal ka kung may kapal, manalangin ang pangalan, manalangin ang kaharian. Langit lupa'y nagpupuhay sa iyong dakilaan. Nanangilan ang lahat na naparito na siyang nagmula sa bulag, sa pilay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, iya sa pamagitan ng Espiritu, gawin banal ng mga kaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinipisang kusang loob ng maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati nito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Kayo din naman matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo, nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng mga panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Iya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama ng aming simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Victor na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pamindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sa lupa pa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para magkawad namin sa kasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyaw kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami niya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng kagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat na sumusubaybay sa aming misa sa gabi ito. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, Maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, pagkaloob sa amin ng kapayapaan. mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inaniya sa kanyang piling. Ang Panginoon ay dapat na magpapili sa iyo, sa isang sa tahanan ng iyong Katawan ni Kristo, Amen. Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. O manaming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkalubong kami malulhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ay nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating banal na misa. At ngayon po ay sinagawa namin yung aming buwanang rekoleksyon ng mga pari. Kasama po ang Seminary Fathers, kaya patuloy po niyo kami ipagdasal. Aming Rector, si Monsignor Del Lontok. Aming Vocation Director, nandito din po si Father Galan Pontanilla. Aming Vice Rector, si Father Redel Barsaga. At iba pa po mga formators. Pero din po ang mga seminarista, ilang seminarista ang kasama namin sa gabi ito. Samahan din po ninyo kami sa pagdarasal na sana ay marami pang magpari, mga kabataan, magkaroon ng bukasyon sa pagpapari. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At yung lahat ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, taglay natin ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.